kwentong ito ay hango lamang sa imahinasyon ng ating may akda. Tuwang-tuwa na hinahaplos ni Enteng ang alagang panabong na bulik. Pahinga muna ang kanyang talisayin at mayahin at mukhang wala ito sa kondisyon. Hindi naman sa hindi siya sigurado sa anting-anting o mga bertud na gamit niya. Gusto lang din niyang masiguradong malakas at maliksi rin ang manok na kanyang gagamiting pangsabong. Bitbit ang spray gun kung saan niya inilagay ang mutya ng gabi na parang kristal o tubig lang din ang itsura nito, ay naglakbay na siya patungo sa sabungan. Marami-rami na rin ang naghihintay roong mga kalaban. Kaagad na hinanapan ng kalaban ang kanyang bitbit na alaga. Sobrang laki ng makakalaban nito, ngunit walang pag-aalinlangan si Enteng na pumayag na ito nga ang magiging kalaban ng kanyang alaga. Marami ang nagbulong-bulungan. Saan kaya galing ang lakas ng loob ni Enteng na lumaban sa malaking manok na yan? Napalabi na lamang si Enteng sa mga naririnig na pangungutya. Sa isip niya, kayang ang talunin ni David si Goliath. Ito pa kayang manok niya na kargado protektado sa mga inusal niyang Latin na pangharang ng kalaban. Paliliguan pa niya ng tubig na pinagbabara ng mutya ng gabi. Ilang beses na rin niyang nagamit ito at alam niya ang bisa nito. Kaso ay kailangan niyang umalis sa dating lugar dahil masyado na siyang pinag-iinitan ng mga malalaking tao sa pasugalan. Kung siya lang ay kaya naman niyang harapin ang mga ito. Ang kaso ay may 4 siyang anak. Kaya ibininta niya ang kanilang lupa at bahay at nagpakalayo-layo kasama ang mga ito. Matagal na rin siyang hindi nakapanabong at ito ang unang umpisa. Kaagad niyang inisprehan ng tubig ang alagang manok upang kahit anong atake ng kalaban ay dudulas lang sa katawan ng kanyang alaga ang tahid ng kalaban. Ano yan? Baka pandaraya yan ha? Baka lason yan para sa kalaban ng manok mo. Napatawa si Enteng nang marinig iyon. Kung lason yan, edi maunang malason ang alaga ko. Pati ulo at bibig niya inisprehan ko na. At saka, ito, i-spray ko na rin sa bunganga ko at buong katawan. Wika ni Enteng at ginawa nga nito ang kanyang sinabi. Napatawa na lang din maging ang ibang nag-aabang para pumusta. Nang mag-umpisa na ang laban, ay aliw na aliw si Enteng habang tinitingnan ang alaga. Nang ilagay ito sa lupa, ay nagkunwari pa itong takot na mapalaban. Nagpapahabol sa kalaban kaya hiyawan ang kabila. Wala na, talo na! Bakit kasi binanggayan sa malaking kalaban? Natakot tuloy! Sigaw ng isang pumupusta. Hindi nagpatinag si Enteng. Nakamasid lang siya sa alaga. Ilang sandali pa ay hinarap na nito ang kalaban, kaya naghiyawan ang lahat. David and Goliath ang labanan! Sigaw ng kung sino. Mas naging kapanapanabik ang kaganapan nang makitang lumalaban at napakatapang ng manok ni Enteng. Bawat tira ng kalaban ay dumudulas lamang sa katawan ng alagang bulik ni Enteng. Kaya nagsimula ng bumusangot ang kalaban. Tila kakitaan na ng pagkatalo ang kanilang alaga. Ilang saksak na ang natamo nito mula sa alagang bulik ni Enteng. Laylay na rin ang kanang pakpak nito. Samantalang ang alagang bulik ni Enteng ay malakas pa rin. At kahit maliit na galos ay hindi ito nagtamo. Hanggang sa tuluyan ng napatumba ang kalaban. Kaagad kinuha ni Enteng ang panalo at binitbit ang manok na alaga. Plano nitong bumili ng malawak na lupain dahil yayakapin na niya ang mundo ng pagiging sabongero.
Wala nang makapipigil pa ng kanyang plano dahil likas na ibinigay sa kanya ang mutya na siyang makakatulong sa kanya. Tandang-tanda pa niya noon ang turo ng kanyang lolo na siyang tunay na may-ari ng bertud ng gabi. Maraming paggagamitan ang bertud na ito, Apo. Hindi ka tatabla ng kung anong bagay sakaling taglay mo ito. Nakita mo bang dahon ng gabi? Kahit anong buhos ng ulan ay hindi mababasa, di tumatalab. Ganoon din ang mangyayari sa tao o sa anumang nilalang na may taglay o may hawak nito. At napakahirap nitong hagilapin kasi maging ang ibang mga elemento ng lupa ay naghahanap din ng ganitong uri ng bertud. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Paano kaya lo kapag gagamitin sa manok para ipangsabong? Tanong niya ulit dito. Garantisadong mabisa, Apo. Mabilis kang yayaman. Subalit dahil sugal yun, siguradong kaakibat mo rin ang gulo. Kaya pag-isipan mong mabuti kung nakakabuti ba o hindi ang paraan ng iyong paggamit. Paliwanag ng kanyang lolo nung araw na yon. Pailing-iling pa si Enteng habang naglalakad, ngunit sa utak niya, bakit naman magiging kaakibat ang gulo? Hindi naman siya nandaya. Bertud ang gamit niya at hindi yun pandaraya. Lihim na karunungan yun. Natigil si Enteng sa paglalakad nang hinarang siya ng magarang kotse. Nagtaka siya dahil hindi niya ito kilala. Bakit po, bossing? May problema po ba? Tanong ni Enteng dito. Sabihin na nating meron. At yun ay ang sikreto mo kung paano mo naipanalo ang iyong alagang manok laban sa aking alaga. Sabihin mo sa akin. Wika nito na nakapamulsa pa. Napagtanto ni Enteng na ito ang may-ari ng kinalabang manok na bulik niya. Siguro ay tauhan lang nito ang humarap sa madla. Naku boss, wala namang sikreto. Alagaan lang mabuti at manalangin. Yun na yun. Diretsong sagot ni Enteng. Huwag mo akong pinagloloko. Kung ayaw mong pasabugin ko yung bunganga mo, ibibigay mo ba sa akin ang sikreto o tatapusin ko na lang yung buhay mo? Pananakot pa nito. Hindi mo pag-aari ang buhay ko, boss. Kaya hindi mo basta-bastang igisa ako sa sarili kong mantika. Umalis na lang po kayo at kalmado pang utak ko. Wika na Enteng sabay talikod dito. Ngunit bigla siya nitong tinadyakan. Subalit gaya ng nangyari sa kanyang manok, dumulas lang din ito. At dahil sobrang lakas ang pagtadyak nito sa kanya, ay nawalan ito ng balanse at bumagsak sa harap ni Enteng. Ang bitbit nitong baril ay tumilapon at ang nguso ay tumama sa lupa, kaya pumutok ang labi nito at lumabas ang maraming dugo. Naalarma ang dalawang kasamahan nito at kaagad na bumunot ng baril. Ngunit bago pa sila nakapagpaputok, ay kaagad na itong sinalubong ni Enteng ng hammer kick na paikot. Kaya sabay na tumilapon ang dalawa sa loob ng nakabukas na kotse. Umalog pa ang kotse dahil sa bigat ng dalawa at sa impact ng pagkatumba. Iyon na yun. Sayang di man lang ako pinagpawisan. Wika pa ni Enteng at tinalikuran na ang mga ito. Gigil na gigil ang nasabing lalaki na hindi man lang alam ni Enteng kung ano ang pangalan nito. Tinakip na niya ang alagang bulik at kaagad na nilagay sa kanyang sipit. Huwag mo nang pansinin yun, alaga ko. Mga bully lang ang mga yun. Wika pa niya sa kanyang alaga na wari ay may matinong pag-iisip ito. Habang naglalakad siya ay napagtanto niyang totoo nga yata ang sabi ng kanyang lolo. Dahil 2 bisis na iyong nangyari sa kanya. Mabuti nga noong una ay nakailang panalo pa siya bago nagkaroon ng alitan. Ngunit ngayon, una pa lang ay pinag-iinitan na siya. Paano kasi?
ay malaking halaga ang itinudo niya. Kaya malaki-laki rin ang natalo ng nasabing lalaki. Nagigil sa kanya. Kinabukasan ay pumutok ang balita sa kanilang baryo. Lahat ng mga nanalo sa sabong na tumaya sa panig niya ay nawawala. Maagang pagbungad iyon sa kabubukas pa lang niyang black and white na telebisyon. Biglang nabahala si Enteng. Paano kung may kinalaman ang humarang sa kanya? At isa rin sana siya sa nawawala kung wala siyang laman na bertud at mga Latin. Sunod na nag-flash sa screen ang lalaking kaalitan niya. Nakapangalang Police Deputy Director Inigo D. Kaya napailing si Enteng. Sobrang laking tao ang naging kabangga niya. Ano lang ba ang magiging laban niya rito? Lalong lumaki ang kanyang mga mata na makilala siya nito at idinawit ang pangalan sa kaso ng mga nawawalang kapwa niya sa bungero. Paano naman nangyari yun? Sa isip niya. Ilang sandali lang ang lumipas ay may ilang patrol ng pulis ang papalapit sa kanyang bahay. Agad na nabahala si Enteng. Kapag hindi siya susuko ay tiyak na madadamay ang kanyang mga anak at asawa. Ngunit kailangan niyang hagilapin ang mga taong nawawala para patunayan na inosente siya at walang kinalaman sa pagkawala ng mga ito. Gamit ang bisa ng salitang Latin, umusal siya ng dialekto upang hindi siya makita ng mga ito. Siya ring pagpasok ng mga pulis, hindi kasama ang taong dumawit sa kanya sa krimen. Hinalughog ng mga ito ang buong kabahayan. Mabuti na lang din at wala namang abusadong pulis na nanakit sa kanyang mga inosenteng anak at asawa. Sumama siya sa mga ito sa presinto, hindi para magpakulong, kundi upang makita ang nasabing Inigo. Malakas ang kutob niya na malaki ang kinalaman ng nasabing deputy sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan. Susundan niya ito sa lahat ng lakad at hindi siya nito madadakip dahil taglay niya ang kakayahang hindi nakikita. Mga inutil! Isa lang yun! Napakarami nyo! Kahit isa man lang sa inyo hindi nakahanap sa kanya? Galit na asik ng deputy na halatang hinihintay ang pagdating ni Enteng na nakapusas ang kamay sa likuran. Dismayado tuloy ito at kaagad na sumakay sa kanyang sasakyan. At ang dalawang lampa na laging nakabuntot dito ay nakasunod pa rin. Kaagad na sumampa si Enteng sa bubong ng sasakyan. Dumapa siya roon at ramdam ng mga nasa loob ang pag-alog ng sasakyan. Huwag nga kayong malikot! Saway nito sa mga kasama. Hindi po kami yun, sir. Kaagad na sabat ng isa, kaya napailing na lang ito. Isang sikretong warehouse ang pinasok ng sasakyan. Sobrang laki ng warehouse na iyon. Napakataas na mga nakapalibot na pader. Nasa 500 metro din yata ang inusad ng sasakyan mula sa gate hanggang sa nakarating sila sa mismong warehouse. Pagbaba ng mga ito ay napatalo na rin si Enteng. Muli, may narinig na naman ang mga itong pagbagsak, kaya sabay silang napatingin sa kinaroroonan ni Enteng. Ano ba yan? Tanong ng Deputy Director. Narinig mo yung busing? Binatukan niyang tauhan dahil sa inis. Kaya nga nagtanong ako. Dahil may narinig ako. Singhal nito at pumasok na sa nasabing warehouse. Napakalaking budiga. Iyon agad ang nasa isip ni Enteng. Walang ideya si Enteng kung anong nasa loob. Subalit nakabuntot lang siya sa mga ito. Napagtanto niyang isa pala iyong factory ng mga matataas na kalibre ng baril. At tiyak siyang illegal yun. Napailing na lang si Enteng. Iba talagang nagagawa ng mga nasa posisyon.
May pinasok ang mga itong basement. May code number na 4 na numero itong pinindot bago bumukas ang pinto. Kaya tinandaan iyon ni Enteng, baka sakaling magagamit niya iyon. Pagdating sa loob ay kanya-kanyang posisyon sa bawat sulok. Ang mga sabungerong nawawala. Sabi ko na nga ba, at malaki ang kinalaman ng buhaya na to. Mahinang bulalas ni Enteng sa sarili. Anong sabi mo? Buhaya ako? Galit na tanong nito sa tauhan. Hindi ako yun, boss. Sabat kaagad ng isa. Abay, mas lalong hindi ako. Kaagad namang depensa ng isa. Pasasabugin kong bungo niyo eh. Galit na bulyaw nito. Tanggalan niyo na nga ng busal ang mga yan. Utos nito. Kaagad sumunod ang mga itong nagkanda-o-gaga sa pagtanggal ng mga busal sa bibig ng mga kawawang sabungero. Sir, pakawalan niyo na po kami. Wala kaming kasalanan. Pagmamakaawa ng isa. Halos ganoon lahat ang mga reklamo nila. Hindi ko kayo pakakawalan. Hanggat hindi ninyo isisiwalat ang lihim ng Enteng na yon. Galit na wika nito. Wala talaga kaming alam, sir. Bagong lipat lang yun sa aming lugar. At baka maswerte lang. Sagot pa ng isa. Kaya napabuntong hininga na lamang ang Deputy Director. Walang silbi ang mga yan. Pagpapatayan nyo na lang. Kanya-kanyang pagmamakaawa ang lahat nang marinig iyon. Kaya naalarma si Enteng. Kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Kayong dalawa, sumunod nga kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo kung saan banda ninyo ililibing ang mga yan. Wika nito kaya agad na sumunod ang mga ito. Pagkakataon na iyon ni Enteng, napakawala ng mga kasamahan na sabungero. Enteng, saan ka dumaan? Gulat na tanong ng mga ito nang bigla na lang sumulpot ang lalaki sa kanilang harapan. Huwag nang maraming tanong. Basta, o yung mga nakalaga na, tulungan niyo yung iba. Utos niya sa mga kasamang sabungero. Wala silang inaksayang oras. Sa likod sila ng warehouse dumaan upang siguradong makakawala talaga sila. Swerte na may mataas na ladder na naroon. Pinauna na ni Enteng ang mga ito. Saktong pagbaba ng bakod ay kalsada na ng mga tracking na may kargang tubo. Mag-aalas 11 na iyon ng gabi. Kaagad silang pumara ng isang tracking na puno ng karga ng tubo. Sumampa silang lahat sa taas na iyon. Pinag-usapan nilang dumulog ng diretso sa media upang masiguradong ligtas ang kanilang buhay. Kasi kapag sa istasyon ng pulis ang diretsyo nila, paniguradong sa patibong lang din ang bagsak nila dahil magkabaro ang mga ito. Kaagad nilang isiniwalat ang tungkol sa nasabing warehouse at walang kawala ang nasabing Deputy Director dahil napakarami nila ang naging saksi at makapagturo niyon. Kaya bagsak sa loob ng rihas ang makapangyarihang pulis. Sinibak sa pwesto at kahit kailanman ay hindi na makakalabas pa ng preso.